So ang video nito ay galing sa isang phone coaching session ko in the past. And thank you nga pala Sigarilyo for giving me consent na gawan ng video yung phone coaching session natin. Kasi alam ko maraming Sigarilyo dyan na makaka-benefit sa pinag-usapan natin. Medyo mahaba yung story guys, so isa-summarize ko na lang para sa inyo. So basically, itong si Guy may nakarelasyon na babae. Tapos nabuntis niya. Just after a few months of dating. So nung nabuntis niya yung girl, nag-live-in sila nun. And sabi naman ni Guy, maasikaso naman si girl to some extent. So fast forward tayo, no? Napanganak na si baby. So shinolder ng lalaki lahat ng gastusin doon. And by this time, si girl naman tumira doon sa parents niya, if I remember correctly. And si Guy naman nakatira sa sarili niyang apartment. So itong si girl nakakuha ng maternity benefits worth 70,000 pesos. So itong si Guy humingi ng 10,000 pesos doon sa girl. Nung una, pumayag si girl. Pero nung bandang huli, nagbago yung isip niya. Ngayon ang sabi ni Guy, he has at a crossroads na ngayon and iniisip niya kung hihiwalayan na ba niya yung babae or hindi. Kasi feeling niya towards dun sa babae napaka-selfish niya. And recently daw, parang nagiging bugnuti na yung babae. Basically acting bitchy. Actually, marami pa siyang questions pero i-highlight ko na lang sa inyo yung mga key points dito. Unang-una kasi, masyadong naging mabilis yung pangyayari sa kanilang dalawa. A few months of dating, then naging committed na sila kasi nabuntis niya. When in fact, a person can hide who they really are for at least 90 days. So si Guy, wala siyang time to vet the girl properly kung para ba talaga sa kanya yung babae or hindi. In essence, wala siyang time para makilala talaga ang tunay na ugali ng babae. And the same goes with the girl din. Time was not enough for her to get to know the guy better if he's the right man for her. So sabi ko sa kanya, baka naman hindi talaga giver yung babae. Kasi there are 5 love languages sa atin eh. Words of affirmation, acts of service, receiving gifts, quality time, and physical touch. Baka si girl hindi lang talaga siya giver. And katulad ng sinabi ko kanina, maasikaso naman siya nung magka-live-in sila before. Baka acts of service ang love language ni ate. Pero dahil nga mabilis ang pangyayari sa kanilang dalawa, hindi na na-observe ng lalaki yon. Regarding naman sa part na recently daw, si girl parang nagiging bitchy na. So sabi ko sa kanya, baka naman yung babae is undergoing postpartum depression. So in this case, sabi ko, you might want to consult a professional about this to resolve the issue of PPD. Kasi mind you guys, postpartum depression is real. So sabi ko kay Guy, ultimately, na don't rush things na hiwalayan mo siya. Kasi nga nabanggit niya sa akin na he's at a crossroads ngayon kung hihiwalayin ba niya or magsistay siya. Sabi ko, no, don't rush things muna. And since nabanggit ni Kuya na magli-live-in daw sila ulit once na matapos yung renovation ng apartment niya, sabi ko that's the perfect time for you to vet her more. If she's really the one for you, or hindi. Ngayon, kung ma-feel niya na hindi talaga para sa kanya yung babae, then that's the time he must make a decision na. Be honest with yourself and with your partner. Actually, marami pa kaming concerns na pinag-usapan sa totoo lang. Ang gusto ko lang i-highlight dito sa video na to, ang pinaka-importanting points dun sa phone coaching session namin. And that is, mga Sigarilyo, number 1, mag-iingat kayo habang nagtsutsuksakan kayo. Pangalawa, vet the girl properly if she is really the one for you. Huwag kayong mag-commit sa isang tao for at least 19 months. So you could make sure if siya na ba talaga yung gusto mong makasama habang buhay. Kasi yung iba dyan, 3-4 months of dating pa lang nagpapakasal na kaagad, diba? That is a huge no-no mga Sigarilyo. And pangatlo, PPD is real. Kung ang jowa nyo or asawa nyo is acting bitchy after nyo mga anak, don't take it out on her. Instead, seek professional help to resolve this issue. Well, I hope nakatulong ako sa inyo and thank you so much nga pala boss for letting me use our phone coaching session para makatulong sa ibang Sigarilyo. So if you guys want my help personally, the quickest way is for you to book a one-on-one phone coaching session with me. And you can do that by clicking the link in my bio if you're on TikTok. Kung nasa YouTube naman kayo, check the link in the description box below. Peace.